So, ang pagtatanim kasi, parang kayo nagla-landscape, kinakailangan all distributed. Trivia muna tayo mga ka-jungle bago tayo magtanim ng mga snake plant. Ang mga snake plant natin ay tinatawag din na espada dahil ang kanyang guhit ng dahon ay parang espada. Tingnan nyo naman mga ka-jungle, oh. Well-feigned snake plant, pero kakaiba siyang variety. Ang lalapad ng mga dahon. Ito naman, yung typical snake plant o yung regular one. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. So sa video nga na ito ay magtatanim tayo ng mga snake plant o Sansevieria. Pwede nitong tawagin na Dracaena kasi na-reclassified na siya as a Dracaena. Yan yung mga scientific name niya na yung iba medyo nalilito doon. So ang ating mga snake plant ay very easy to grow and easy house plant. So isa silang house plant and pwede din silang maging outdoor plant pero nasa shady area lang. So, ang pagtatanim dito, kasi ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ito itanim sa direct to soil o direkta sa lupa. Napakasimple lang mga ka-jungle. All you have to do is you have your snake plant and you have your space. Kasi nga, mas maganda yung may space tayo. Trivia muna tayo mga ka-jungle bago tayo magtanim ng mga snake plant. Ang mga snake plant natin ay tinatawag din na espada dahil ang kanyang guhit ng dahon ay parang espada. Tingnan nyo naman mga ka-jungle, oh. Guys, ang ating mga snake plant ay napakaganda sa indoor and outdoor. And then, they are very strong plant o tinatawag na pinakamatibay na halaman. Dahil nga, kung titignan nyo, yung kanyang mga dahon, sobrang kapal at kahit ganyan nyo na, hindi siya masisira. So what I like the snake plant kasi bumubulaklak siya mga ka-jungle, pero once in a blue moon lang. Since direct to soil ang ating pag-uusapan ngayon, kinakailangan nyo, syempre, ng lupa na pagtataniman. And then, kinakailangan nyo yung pwesto dahil nga dito, kung makikita nyo sa taas, maganda po yung pwesto dito dahil medyo shady dahil meron pong puno. So, yung mga snake plant, hindi naman siya sinasabing pang indoor lang. Pwede siyang pang outdoor. Pero dapat may the shady or medyo shady yung kanyang pagtataniman para hindi naman siya sobrang masunog yung kanyang soil. Pasensyaan nyo na kung meron kayong naririnig na something kasi mga aso yan na tumatahol. So, unang-una natin na gagawin ay lilinisin muna natin yung kanyang pagtataniman dito. Gamit ang kagkag. Yan. Para mas malinis. Tignan nyo naman yung lupa namin dito. Napakaganda guys. Itim siya, tapos parang may halo siyang garden soil. Parang, kasi itong lupa na to, very virgin. Then, meron siyang mga nutrients. Napapansin ko, nahuhulugan kasi siya ng mga dahon. So, kapag yung mga lumang dahon ay natutunaw, nagiging maganda po siyang fertilizer. Then, maghuhukay tayo dito sa gilid. Yan. Make sure na gamit kayo ng ganitong tool para paghukay. So, ganyan lang po ang natin. Butas. Parang same naman din po siya ng style ng pagtatanim ng lupa doon. Ay, hindi. Parang same naman din po yung process sa pagtatanim ng may pot at wala. Itatanim natin itong napakahabang snake plant na ito. Tsaka meron pa ako ditong parang same lang siya ng variety, no? Well-feigned snake plant, pero kakaiba siyang variety. Ang lalapad ng mga dahon. Ito naman yung typical snake plant o yung regular one. Then meron pa din ditong well-feigned. Kasi sayang naman, di ba? So maghuhukay po tayo. As you can see, yung lupa namin dito, sobrang itim at saka masagana po yung kanyang nutrients. Kaya mas gustong-gusto ko dito magtanim into direct to soil kapag nalipat na natin ang mga halaman. Make sure medyo malalim yung paghuhukayan natin. So, magkikreate tayo ng pahaba na hole o pahaba na butas para itanim lang natin diretso. Natin dito sa bandang part na ito. Then, gagawin natin ay kukuha tayo ng rice hull.
Kasi ito yung parang abuno. Lalagay lang natin dito sa ilalim. Parang risal niya. Kaunti lang. Snake plant naman, hindi naman siya masyadong maselan. Dapat makikita pa dito guys, hindi malalim masyado. Dito, pwede na. Dito. Kasi pag dito parang mas malalim na siya. Pinapaano ko siya sa pader. Diba? So, ang pagtatanim kasi, parang kayo nagla-landscape. Kinakailangan na all distributed. Yan. Diba? Mahirap talaga. Pero go lang. Ganito. Ganyan. Then, i-ano lang siya. Tanim lang siya. I-adjust mo na lang sa ilalim para medyo mas maganda siya. Ayan, tignan nyo naman. Ang bilis lang. Itanim na natin agad dito. Ayusin na natin yung lupa. Bukas natin didiligan ito kasi basa pa yung kanyang soil. Yan. So, lalaki talaga ito dyan. So, ayan guys, simpleng-simple lang magtanim ng mga snake plant. All you have to do is itanim lang at direct to soil. Pwede mong hindi diligan muna mga one day, then pag kinubukasan, pag naitanim mo na siya, doon mo na siya diligan kasi parang nag-a-adjust pa po siya. Yung mga snake plant naman, hindi kayo na kailangan ng palaging dilig. Ayan, I hope nagustuhan mo ang video na ito and may natutunan kayo kung paano magtanim ng ating mga snake plant. Simpleng-simple lang mga ka-jungle. And then care tips lang. Huwag siyang diligan palagi. Then, araw, wala akong masabi dito kasi can't tolerate any kind of light like full sun, pero medyo shady, and then can tolerate low light. So, very simple. And then, recommended ko din ito sa mga beginners pa lang na nagtatanim or nag-garden. So, ayan, tapos na po tayo sa ating Plant With Me episode sa pagtatanim ng ating mga snake plant. I hope you like this video and don't forget to follow and share this video and subscribe to my YouTube channel for more plants. Because more plant, less stress!